Ay, magandang gabi mga bossing. Sumakit ang ulo ko dito sa interview ni SP Gatchalian, no? Win Gatchalian, no? Pakinggan nyo, ha? Sana hindi rin sumakit ang ulo nyo, ha? Maglusartan na kayo. Sa Facebook at sa ating YouTube account, ang Pangulo ng Senado, si Senate President Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President. Good morning po. Good morning, Isa. Good morning, Nympha. Magandang umaga sa inyong dalawa. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Good morning, SP. Parang first time natin siya kausap na SP Senate President na siya. Na-interview naman sa ibang mga programa si SP, kaya lang dito sa ating programa. Yeah, first time natin ito sa bagong tungkulin natin. At maraming salamat sa pag-imbita. Salamat din Yes, po. sir. Opo. So una, pinag-usapan namin ni isa ko na unahin namin tanong sa inyo, yung kung okay lang sa inyo, SP, tungkol sa impeachment trial. Kumusta po ang preparasyon at sigurado na ho ba yung pag-uumpisa sa July 6? Sigurado na on July 6, aminado naman kami na talagang very tight ang schedule. Pero Magbibigay lang ho tayo dito ng talagang sumakit ulo ko, eh. Kukunti kasi utak ko, eh. pipilitin natin na matapos lahat ng mga preliminaries. Tomorrow, mag-i-issue na nung pre-trial order. In fact, binabasa ko lang kanina yung pre-trial order. At nakasaad dito lahat ng pinag-usapan during the pre-trial conference. Bibigyan ng 3 araw yung dalawang panig para magbigay ng kanilang komento. And then after that ay maghahanda na para sa impeachment this coming July 6. Magkakaroon din kami ng mga security dry runs, physical setup. By Tuesday may physical setup na sa Senado. At para makita na kung ano pa yung mga pagkukulang in the next few days. Opo. Pero kayo po, SP Gatchalian. Uubusin ho rito, ha? 25 million daw. Isang araw ang inuubos ng mga hearing na ganyan. Diba? Yun ang dinig natin, 25 million, eh. A day. Diba? Ang gastos. Mukhang ayon dito kay SP Gatchalian, baka abutin ho ito ng 8 buwan. Kayo po, ano po yung inyong ginagawang paghahanda? Kasi may posibilidad pa rin naman na kayo yung presiding officer, di ba? Sa Senate impeachment trial. Ako personally, maraming... Dapat naman, talaga namang ikaw ang dapat na maging presiding officer niya Senate impeachment na yan. Kasi ikaw nga Senate President, eh. Maski ba hindi ka abogado, pwede naman, eh. Kasi marami naman dyan sa Senado, eh. Ilan lang nga abogado dyan, 2, eh. Di ba? Yung isa, hindi pa alam kung ano yung forthwith. Paghahanda ang ginagawa natin dahil yung physical aspect ng impeachment proceedings, importante rin. No? Yung seguridad, yung mobility sa loob ng ating opisina. Alam naman natin, Senado ay napakaliit na opisina, kaya kung magdadagsa ang tao, kailangan maayos yung flow, no, ng mga taong pumapasok. Ako rin ay pinaghahandaan ko rin yung kaso itself, no? 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga issue. Yun ang ko mga friend. Yung 4 na articles of impeachment na yan. Ito na masasabi ko dyan. Ang aim lang naman nila dyan, eh, to convict, eh. Di ba? Acquit or to convict. Bakit? Ang daming article of impeachment, 4. Yun lamang yung grave threat na kumortak siya ng killer para doon sa 3, yung mag-asawa, si PBBM, saka yung Lisa, saka yung Martin Romualdez. Doon lang sapat na para siya makakumbik, eh. Kasi meron ba namang public servant na ganun? Second highest official of the land, putay na. Anak ng puta, hindi ko may. Tapos yung unexplained wealth. Doon lang sa 2 articles of impeachment na yun, tapos na, eh. Yung iba, na sinasabi, bribery, whatsoever. Pag nakumbik na siya, isang pa na sa korte, criminally. Di ba? Dito, hindi naman siya makukulong dito, eh. I-impeach nga lang siya, eh. Para hindi siya makatakbo, eh. Pag nakulong naman yan, bakit? Plunder ang mga kaso niyan, eh. Life imprisonment.
Di ba? Magulo. Pero pakinggan natin ng mga friend, samantalang si Chief Justice Corona, unexplained wealth lang, na-convict na. Tapos na. Isa lang. O, di ba? Si Erap naman, opening of the brown envelope lang. Presidente pa. O, hindi pa yun nawa. Hindi pa siya convicted, ha? Hindi pa siya convicted. Wala pang conviction kay Erap. Pero taong bayan na nagsalita, doon sa gilid siya ng Pasig dumaan. O, di ba? Pinipol power siya. Presidente, ha? Eto, wala naman. Ano to? Spare tire nga tawag dito eh. Punta na ganito karaming kagulo ang nangyari. Sa isang kagaya na ito si Sara Duterte, wala namang, ano ba nagawa nito? Bukod sa nang gulo-gulo lang. Tapos ganito, nagugulo niya yung buong Pilipinas. Alam niya itong mga nangyayari ito mga friend. Nakikita po ito doon sa ICC, sa buong mundo. Nakikita ho ito, kahiya-hiya ho talaga. Oh. At sa ICC, nakikita ng International Criminal Court kung anong uring nila lang itong mga Duterte, gaano katibay ito. Ang katatalino ho nung nando doon, oo. Nando doon yung mga Pilipino na mga abogado doon. Oh. Kaya alam na alam kung anong uring nila lang itong mga to. Kung gaano katinding gayuma o anong uri itong mga tao na to. Tuloy natin. Numete ng prosecution pagdating sa mga ebidensya na inunang nilang banggitin sa kanilang articles of impeachment. At of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung Corona trial noong 2012, no? Dahil marami kang makikitang mga takbo kung paano ang takbo ng impeachment. So marami tayong paghahandang ginagawa, pero malaking paghahanda rin ay yung impeachment team, no? Si Clerk of Court na si Attorney Ray Bantug at yung kanyang team, doon talaga yung bulto ng paghahandang ginagawa. Opo. Kasi, iman mo partner. So ang inyo pong paghahanda, SPI, bilang kayo po ang magiging presiding officer. Yun. The brand new iPhone. Officer. Tama, kasama yun sa aking Dapat naman talaga siya maging presiding officer eh. Maski di siya abogado eh. At least alam niya kung ano yung ibig sabihin ng forthwith. O, si Jesus Cordero, abogado nga, di naman niya alam yung forthwith kung ano, di ba? Kaya nga nakagulo-gulo dahil dyan, tapos gagawin yung presiding officer yan. handa. Kasi po, of course, lumutang na yung suggestion sa sana daw lawyer, hindi po tinatawaran, of course, ang inyong kakayanan. I said, SP Gatchalian yan, pero merong lumutang na possible, na itutulak kung sakasakali ay abogado, lumutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero. So, sir, ngayon, wala pong pag-uusap. Maaari po ba namin tanungin, meron ho bang pag-uusap? Yung malaking tanong na yan eh, bakit abogado eh, di si Pangilinan na. Abogado pala kailangan nyo eh. O, kesa yan si Jesus Cordero. Kaysa ako magbigay ng sentence na meron ho bang pag-uusap para sa pagpili ng ibang Senate President o nakapako na po kayo po ang Senate, ang magiging presiding officer, ng impeachment court? Well, NINFA, nakasaad sa ating saligang batas na pagdating ng Pangulo, ang Chief Justice ang tatayong presiding officer. Pero pagdating sa ibang posisyon, walang sinasaad ang ating saligang batas. At in fact, gusto nga ng mga framers gumawa ng ating saligang batas na mas simple at mas naiintindihan ng tao ang impeachment proceedings. Kasama na rin yung mga kaakibat na batas nito. Dahil largely, ito ay isang political exercise. Dahil yung ating linilitis ay isang Yun ang mabigat. Largely, ito ay isang political exercise. Largely, largely, ito ay isang political exercise. Walang pakialam yung mga senador ni Duterte. Nakatanim na sa tuktok nila. Maski tambakan nyo pa ng mga ilang articles of impeachment niya si Sara Duterte, i-acquit nila yan. By all means. Saka yung 116. Nga. Maski tambakan nyo pa yan. Largely political exercise, sabi niya. Kaya ito, mapupunta to eh. Sana mali ako, pero doon ang punta nito sa kawalan. Pero kung pinailan na ito ng, wala naman siya immunity from suit, ba't ayaw pa pailan ng criminal case? Diba? Tuloy.
politician. Yeah. At yung mga hukom ay mga senador na hindi naman lahat ay may legal background, galing sa iba't ibang background. Pero lahat ay capable at lahat ay may experience. So, itong proceedings na gagawin natin sa impeachment ay largely political exercise na meron ring mga legal processes. So, having said that, Pero bigat, largely political exercise. Kaya para ano yan? Kaya nga dapat yan, hindi nyo na tinambakan ng articles of impeachment yan sa Kongreso. Dalawa lang pwede na eh. Oh. Inapat nyo, hindi ka aabutin talaga ng ano yan. Siyam-siyam yan. Lintik yung mga abogado ni Sayad. Ni Sara, 16. Putay na. Diyos ko. Baka yung 8 buwan kulang pa eh. Tignan mo, sasabihin niya. nakasaad sa rules natin na ang Senate President ang tatayong presiding officer. So yun ang aming direksyon sa ngayon. Dapat Opo, pero lang. kung kayo po ang tatanungin, SP Gatchalian, sa mga oras na ito, kayo ba'y handang-handang kumasa sakaling kayo talaga yung presiding officer? Handa na tayo at patuloy pa tayong naghahanda. Katulad ng sinabi ko, marami tayong mga kinukonsultang mga legal experts, kinukonsult. Tsaka dapat lang naman na ikaw. Kasi nga ikaw Senate President eh. Pag ibinigay mo sa iba yan, para ka natakot. Parang inamin mo na mahina ka. Yun lang yun sa akin, Senate President. Di ba? Kasi wala namang ano yun eh. Largely political exercise lang naman yan eh. Di ba? Kailangan nyo pa ang abogado para mag presiding officer dyan. Yung mga mag-judge naman dyan, kagaya ni Kimo, ano ba naman si Kimo? Ano ba naman si Lito Lapid? O, di ba? Jesus. Rin natin yung mga dating may experience na sa impeachment proceedings. At of course, malaking bagay dito yung sarili kong experience pagdating sa pagpapatakbo ng mga hearings at iba pang mga processes. No? So, malaking bagay rin yung experience. At of course, kinukonsulta rin natin yung ating mga kasamahan pagdating dito sa proseso nito. Saka may lumabas pala na report sa SP Gatchalian na itong impeachment trial may posibilidad na tumagal ng 6 to 7 months. Ganon Yun nga. katagal. Ano po yung Matagal. tansa ninyo, SP? Kasi ito po banggitin ko na SP, dudugtong ko kay Isa. Kasi doon sa pre-trial conference, tama ho ba, ang Paano hindi nga tatagal yan? Ang dami, 4 yung articles of impeachment. Ang aim lang naman dyan, matanggal si Sara Duterte. At hindi na makatakbo kailanman. Yun lang naman ang aim dyan. Napakatibay na nung dalawa. Grave threat at saka yung unexplained wealth. Sigurado na dun. Pag hindi siya na-convict dun, na-acquit siya dun sa dalawa na yun, di putang ina, ma-acquit siya sa lahat. Di ba? Diyan sa article of impeachment na yan, sa 4 na yan, isa lang ang makonvict si Sara dyan. Convicted na siya eh. Ewan ko. His Excellency. sabi ng prosecution, kailangan nila ng 60 days para sa presentation nila. Ibig sabihin, ebidensya nila, ang mga testigo. And then, yung defense ay 30 days, Around 30. 32 days. So, 92 days yun. 3 times a week lang yung hearing. So, ano po ang time sa SP sa itatagal nitong impeachment trial? Actually, sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa Yan po tayo mabigat dyan mga friend. 7 to 8 months, ha? Ano pwede mangyari dyan? May kaso si Marcoleta na plunder. Ha? Malakas. Baka na-aresto si Marcoleta Sa pangalawa, baka dumating na yung ICC warrant si Bonggago. 2, di ba? Ano pa? Sino pa ba yung maraming mga senador diyan na wiwindang-windang na napakaraming mga kaso na ang lalakas ng ebidensya. Isa na yung kay Villanueva, tinuturo siya. Sino pa? Ito si Chis Escudero, may kaso rin, hindi ba? 8 buwan. Yung kay Marcoleta lang, bibitin-bitin na yung arrest warrant niyan Nasa, di ba? Nasa ombudsman ba? Di ba? Nakakulong na yan. Yung 8 months na yan.
Malamang nakakulong na yung mag-asawang depensor eh. Oh, dahil NBI ang nag-file ng kaso eh. Oh, di ba? Eh, halos sureball yung kaso na ipinail ng NBI eh. Eh pag hindi nagkaroon ng probable cause yan eh, lalabas na tama si depensor, na bobo at tanga si direktor, matibag, di ba? Oh, tuloy natin. Kaya tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Kaya pinag-aaralan din namin kung paano Baka pa yun ha, baka. Eh ngayon, kung ang ginawa na lang dyan, eh dalawang articles of impeachment na lang yan, na talagang napakatibay naman, di ho tayo, nagsasuggest lang tayo, yung grave threat, yung pagbabanta na papapatay niya, talagang impeach na talaga dapat dun eh. Dapat nga, disbar na dun eh. Madisbar pa yan eh. Oh. Kasi, si Gadon, ha? Nagmumumura lang yun ng gago. Na-disbar. Eh, eto, kumuha ng assassin, papapatay yung presidente, saka yung asawa niya, saka yung, pero walang galawang Supreme Court. Sinampahan na ni Gadon yan ng impeachment, ng disbarment. Wala pa. Nanapak pa na sheriff. Talagang napakalakas eh. Ewan ko. Pero pag, hindi nga, His Excellency, amoy, ha? Tuloy. Mapabilis yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Meron pa tayong mga panukalang batas na pag-uusapan. Isang mabigat na aktibidad na padating this coming August ay yung budget. Yes. Alam natin, ang budget, napakabigat na aktibidad yan. So, talagang pinag-aaralan pa namin at of course, kukonsultahin natin ng prosecution and defense kung paano pa mapaiksi yung proseso at kung meron pang mga Yun lang. Para mapaiksi yung proseso, atras yun na yung ibang articles of impeachment. Dalawa lang. Isa nga lang, pwede na eh. Kasi nga, sa 4 articles of impeachment, isa lang ang makumbik si Sayad doon. Tapos na. Ewan ko. Itong 4. Lahat yun puro matitibay nga naman. Pero yun nga, isa lang kailangan mo eh. Hindi kailangan makumbik siya doon sa 4 na yun eh. Na articles of impeachment eh. Kaya abutin na siyam. Diyos ko. Katakot-takot na debate yan, putang ina. Yun lang pre-trial dito eh, nung mga katakot-takot. Tapos sumagot pa to si Inday Sayad na sabi niya, yun daw sinabi niya, kung nagtawag daw siya, figure of speech daw yata, oo. Tamantakin mo yun, puta. Tapos gusto nangyari Sayad, dismissin niya na yan, wag niyo na pa, ako, Mario Joseph. Basta ito, paulit-ulit mga friend. Pag nakakapanood ako nung nangunguna si Sara sa tag dito, survey na sino ba ang pwedeng ilaban kay Sara na para makasigurong hindi na makabalik si Sara. Mga naririnig yan eh. Kila Secretary Ronald Llamas, pag-uusapan nila yan. Puta, para sinasabi niyo walang mangyayari. Para sinasabi niyo walang mangyayari sa impeachment trial na ito. Dahil pag-uusapan niyo kung sino ilalaban niyo. Ibig niyo sabihin sa itsura na yan, makakatakbo pa yan sa pagka-presidente. Puta. Anak lang puta. Pag yan nakatakbo, sabi ko na nga, di ba? Inutil itong gobyerno na ito na paglaruan ng Duterte. Ba? Hanggang ngayon, di pa sumasagot yung si Boy Tato. Yung mayor ng Davao. Kung bakit pinapagliwanag siya nung DNR. 5 days lang. Ano na ngayon? Mahigit na. Nung pang 15, 10 araw na, wala pang sagot hanggang ngayon. Diba? Wala namang ingay sa social media. Sana, ngayon pala. Hanggang ngayon po, hindi pa sumasagot si Boy Tato. Sa ginawa niyang kabastusan sa pagtatambak ng basura sa harapan ng DNR. Ano action kung sakaling hindi sumagot? Yun. Anong gagawin ng DNR kung hindi pansinin nyo, binigyan nyo siya ng 5 days si Boy Tato para sumagot? Ang gagawin nyo? Yun lang yun. Dapat yan, puta yan at natanggal na yan eh. Tama ba yun? As a public servant ka, mayor ka pa naman. Di ba?
Tuloy. let's say mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paiksiyan na lang yung bilang ng testigo, hihingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Pero kayo po, ano po yung... Pagdating lang sa ebidensya, Yes. yung tinipiknan ko nga, 10,000 pieces of evidence ang minarkahan. No? So, Utangin na, mantakin mo yun, 10,000 pieces of evidence. Ebidensya ha, ang minarkahan. Anak ng putang ina, 10,000 pieces. Kada isang piraso niyan, puta, pag didibatehan yan ng mga abogado. Tangin lang yan. Ayoko. Ay, nako. Ewan. Tapos yung pag-uusapan nila, si Andres. Si Abby Andres. Yung sinapa. Maski wag na yun eh. Oh. Di na kailangan si Abby. Tsaka yung Andres, yung sheriff na yun eh. Na-promote pa yata. Ano niya sa Supreme Court ngayon. Oh. Ay, de. Yun siguro kabayaran sa pagkakasapak sa mukha niya. Hindi ko. Tsaka yun, putang, panood ko yun eh. Sa atin, anong si Digong doon? Anong masasabi nyo sa ginawa ng anak nyo? Kulang pa nga yan. Okay, tadyakan ko pa yan. Sinabi ni Digong yan. Hindi ko lang makita yan eh. Hindi pa ako nagbablog ng panahon na yan. Oh. Sinabi ni Digong yan. Okay. Tapos sinatanong ni Digong yan. Oh. No, magkasampa ka na. Nagrally pa ho yung mga taga-korte. At inuudyo kanya si Abby Andres na yan na magsampa ng kaso. Hindi nagsampa dahil sa tako. Oh. Ay, po. Problema talaga dito mga friend. Ayaw gumalaw ang batas eh. Sa Duterte, ayaw. Punta mo yung baste, oh. Pinagpapaliwanag ng DNR sa naging galaw niya. Ba't niya ginawang basurahan yung harap na puta na? Wala. Hanggang ngayon, walang sagot. 5 days na nga ibinigay, ha. Tapos, yung isinampang kaso ng NBI, nung panahon ni ito, yung pinalitan ni Matibag, nagsampa ng kaso yan sa Department of Justice. Grave threat ang sinampa. Wala din. Trillanes, naiinip na. Sa dami ng isinampa niyang kaso, sa mga Duterte, Manscarpio, sa Ombudsman, hanggang ngayon, wala. Antitibay nung kasong sinampa ni Trillanes. Butit maraming pambili ng coupon ban eh. Ang kakapal ng mga sinasampa ni Trillanes na kaso. Ang bibigat na kaso. Plunder, lahat. Oh. Dire-diretso naman. Talagang lahat ng pamilya ni Duterte. Hanggang sa anak na sinasabi niya nakinabang sa pera ng droga, lahat-lahat. Oh. Wala eh. Wala. Oh. Yung pulong, sinampahan din nung bugaw na gusto niyang patayin na inuntog-untog. Wala din. Ay ano? His Excellency, amoy. Paano? Binababoy na talaga tong anong to ng Duterte ang bumababoy. Mabuti na lang may Claire Castro. Oo, di ba? Buti na lang may Claire Castro. Na totoo lang, mga friend. Ito si Auntie Claire. Happy birthday ulit. Tinapik niya si Kibuloy. Ako rin naano rin pala ni Atty. Claire. Bakit daw ang yaman ni Pastor Kibuloy? Diba? So, samantalang nung pumunta naman daw siya doon sa KOJC, hindi naman daw ganun karami ang tao. Diba? Yan na yan. Atty. Claire. Bigay ako reaction dyan. Si Kibuloy, hindi mayaman yan. Kumbaga sa si Kibuloy, taong bahay lang sa kayamanan ni Duterte. Mantakin mo, Atty. Claire, sa libog ni Kibuloy. Hindi siya pwede mag-asawa, hindi siya pwede mag-anak. Kaya nung si Kibuloy inadakip, Atty. Claire, lahat ng ari-arian na sinasabi na si Digong na ang naging administrador
Mantakin mo yun. Nag-iisip siya Atty. Claire. Ayan siya. Oh. Nag-iisip siya. Oh. Oh. Ako hindi ko naisip eh. Kasi ang ano ko lang mga pre ha. Bakit? Paano magsasama? Yung isang appointed son daw siya ng Panginoon at isang gustong pumunta sa impyerno. Siya raw papalit sa trono ni Satanas. Tuloy natin kay Atty. Claire. Gaano ba karami yung members niya para magbigay at mag-share ng yaman nila para yumaman si Pastor Kibuloy to get all those assets? Dapat nga, Atty. Claire, lahat na ng asset niya, si Duterte, i-freeze na yan. Oh, kung itinatanong mo kung gaano kayaman yung mga miyembro ni... Nanlilimos nga lang sila eh. Nagbebenta ng OTAP at kung saan-saan. At ayon kay Arlene Stone, yung ano, nawala na yun eh. Yung kanyang isang pastoral niya na isa, nawala na yun. Sabi ni Kibuloy, ang miyembro raw niya ay 8 million. Tawa ng tawa yung dating AOJC member din. Anong 8 million? Wala pa nga, baka 8,000 lang eh. Sa buong mundo na. Oh. Tuloy. Diba? Parang mga tithes, diba? Mga tithes nila. So, pero kung iisipin mo din, although syempre kailangan to na ebidensya, mga kaklir ha, nagsabi si dating Pangulong Duterte na nagnakaw siya eh. Diba? Alam niyo na yun eh, nagnakaw siya. Diba? Tapos meron siya a little less than 200 million. Pero aside from that, diba? May ninakaw pa siya. Bakit? May ninakaw siya na wala doon sa bangko. Bakit? Ang sabi ni Vice Presidente, ang totoong mga magnanakaw, tama ba yung word ko? Yung totoong magnanakaw, hindi inilalagay ang ninakaw na pera sa bangko. Sa maleta. Kaya nga yung mga ninakaw niyan, nilagay lahat doon sa Prayer Mountain, Glory Mountain, meron siya sariling ano niya, colleges ba eh. Jose Maria College sa loob ng kingdom. Oh, grabe oh. Tsaka ano, Atty. Claire, kaya lang naman nila nahuli si Kibuloy dahil sa takot nila eh. Dahil si General Torre ay binigyan na ng ultimatum si Kibuloy. Pag hindi ka lumabas dyan, mantakin mo, 4,000 kapulisan yung daladala ni ni General Torre doon sa loob. Ibabaligtad ko yung buong kingdom na yan hanggang hindi kita nakikita. Meron detector pa kung nasa ilalim ng lupa man yung bugok eh. Oh. Siyempre, lumabas ka na riyan, baka kung ano pa makita riyan. Talagang dapat yan. Yung search warrant dyan, Atty. Claire, sana makarating to sa iyo. Dapat yan, magkaroon ng search warrant yan. Lahat yan. Bakit? May timbre na dyan si Bato. Oh. Dapat makapaglabas ng search warrant sa lahat ng property ng mga Duterte dyan sa Davao dahil posible isa yan sa pagtataguan ni Bato, di ba? Kung wala doon, di wala. Kung nando doon, di uli, di ba? Dyan mo makikita ngayon kung ano ang loob ng mga mansyon niyan, magkakapatid na yan. At ng sinasabing kapobrehan ni Digong na bahay niya na maliit na kawawa na, di ba? Lahat. Nako. So, it means, since alam niya yung tatay niya na nagnanakaw at corrupt, na inamin naman ang tatay niya, ni dating Pangulong Duterte, sa isang forum, inamin, palakpakan niya yung tao, di ba? Di ba? Nung inaamin ni Digong na nagnanakaw siya, sabi ng mga tao, Duterte. Totoo. Kahiya-hiya na talaga itong Pilipinas at tangina. Itong mga zombie ni Duterte, It means, matalino yung tatay niya na hindi ilagay ang nakaw sa bangko. So, saan niya ito ilalagay? Definitely, hindi naman sa maleta. Diba? Ilalagay niya ba yan sa simbahan na hindi naman ini-examine ng BIA? Meron pang indoor, ano ba yan? Pinakamalaking indoor, dome. Malaki pa sa ang kagagastusin doon, Atty. Claire, ewan ko, malamang
Hindi pa tapos, pero nakatayo na. 12 billion to 13 billion ang magiging gastos hanggang sa matapos. Oh. Ha? Ano tawag doon? Parang indoor dome. Oh. Di ba? Kasi pag ikaw ay religion, ang purpose may religion, wala kang tax. Unless meron ka mga negosyo na may income tax. Pero kung Kaya sabi nga nung Batanggin, kung ikaw ay mag-aasawa sa anak nila, maghanap ka ng may sariling relihiyon at saka politiko. Wala kang kagutom-gutom, anak. at ng ginagawa mo ay because of religion or foundation, exempt ka sa tax. So, kahit yumaman ka ng yumaman, di ba, hindi ka bubulat-latin ng BIR. Di ba? Kasi religious institutions are generally exempt from income, real property, and donors taxes. Mahirap. Sa akin, yun lang yun. Sana makarating kay Tony Clerto. Dapat yan. Lahat yung bahay na yan. Search warrant. Oh, may nakapagsabi na nandiyan na si Bato. Oh, di kung wala, di wala. Kung nandoon. Parang kagaya rin ng ginawa kay Kibuloy. Oh, di ba? Lahat sinasabi nila, wala dito si Kibuloy. Sabi nila Turon. Sabi naman ni Sayad, si Pastor nasa langit. Oh, pinagagagago sila di ba? Maliban kay Digong, hindi nagsisinungaling si Digong. Nandyan lang yan. Si Digong ang nagtimbre. Hindi naman lalayo yan dyan sa Tamayong. No? Maghanap kayo. Sa laki nung di ba? Yun nangyari dyan mga boss magkulam na tayo. Dapat yan lahat, pati bahay ni Baste, lahat yan, mga bahay na yan. Hindi doon sa... search kayo doon sa bahay ng tiyo ni Kimo, wala. Yun know, pwede mangyari dyan mga friend. 9 na buwan, 8 months, malamang baka hindi lang 8 months yan, puta yung hearing yan. Marami pwede mangyari. Baka tapos na, baka kung mamadali na, baka yung obstruction of justice kay Kimo, kay Aplaska, kay Kawatano, baka may na dyan, may desisyon na dyan. Kahit binibigyan lang daw si Kimo, si Kawatano, ng 15 days to answer. Yung na obstruction of justice na ipinail sa kanila 15 days, di ba? 9 na buwan. Yan nga mangyayari diyan. Sana nga mga friend, mali tayo, sana makumbik, Pero makumbik yan, puta, mabigat ay ipapalit ni Kimo na makumbik man daw yan si Sayad, may Duterte pa rin. Si Boy Tato, ang gagawin nilang presidente, puta yung mga bangay. Takitang Kimo ka, ayip ka. Paano mo ihaharap yan hanggang dito, tatulong po. Diyan mo makikita mga friend, na itong mga Duterte, walang lumaki talaga to sa unti mo si Sayad, may tattoo pa sa binti. Tapos politiko, putang ina, anong klaseng mga... Ay nako, kulam na tayo. Chrisop, shout out ha. Bakit ayaw? So many mystery talaga. Dapat natin malaman at makita anong hiwaga meron sa BIR box. Yun nga, diba? At least, tsak malamang mabubuksan yan, Chrisop. Kasi nga, si Gatchalian na magiging presiding officer, itong impeachment trial na to siyempre, mag-aalang yan, magbubutuhan lang yan. Let's divide the Senate. Sinong para mabuksan, magtataas lang yan. Ganun yan. Pero kung si Kawatano, ang dyan, hindi mabubuksan yan. Diba? Ganun nangyayari dyan. Pero marami pang gagawing gulutong bloodbath na to. Marilo Pabianak, shout out ha. Yung rally, wala naman nangyari, diba? Namalat lang sila ng kasisiko. Patal si Kim, kumbik sa Aranaw, masingilin si BBM. Isa-isa lang kasi. Ano ba gusto mangyari itong mga nagrarally na to?
singilin si BBM, tapos si Sara, ganon, ano bang inaano yung rally? Korupsyon. Kailan pa ba? At puro kayo rally. May mangyayari ba? Di ba? Wala. At least nga, ito si Bongbong yun, nagpapaimbestiga siya. At merong mga nakukulong. Tsaka bakit nung panahon ni Duterte, wala namang ganito mga kalaki-laking rally-rally na ganito. Tahimik lahat. Di ba? Tahimik ang Kongreso, tahimik ang Senado. Good evening po tayo sa mga ka-warrior. Sure na sure. Nga po malaking revelasyon ang laman ng magic box para mabulgar ang mga lihim ni Sara at pamilya niya. Let's pray na maging maayos ang takbo ng hearing. Malapit na nating masaksihan kung talagang palaban si Sara. Hindi, yan. Sana mali ako. Maraming gulong gagawin yan. Bloodbath yan na. Tingnan mo. Maril pa nito. Ang laking sagabal na ginawa ni Sara. Imbis na makatutok sa trabaho, pero heto at gugugol na ng ilang buwan para sa mga ginawa niya sa pera ng bayan. At ang matindi niyan, anak ko man, baka ma-acquit pa. Diyos ko. Kaya itong rally-rally na to sana, yun ang tutukan ninyo, yung Senado, yung mga senador ng mga gunggong na handang mag-acquit dyan. Erlinda Aquino, kuya, ang justice natin wala at mahina kasi sa dami na kapalpakan ng mga dutae, may mga kaso pa, pero bakit wala nangyayari? Parang pati mga law enforcer natin mukhang takot sa mga dutae. Hindi mukhang takot. Mukhang Eddie Luna, shout out. Hello Karox, muli magandang araw sa iyo. Diyan, maliwanag na may itinatago ang walang hiyang magnanakaw, kaya ayaw pabuksan ang BIR box na yan. Kahit sira ang ulo, alam ang ibig sabihin kung bakit ayaw buksan. 13 senador na hudas lang ang aayaw pa. Buksan yan. Salamat Karox at magandang araw muli sa iyo dyan. Eddie Luna ulit Karox, ayaw magsalita si Abe. Baka nabigyan daw ng isang maletang pera o kaya takot urong ang iklog ni Abe Andres. Okay lang daw siyang bugbugin uli. Basta hindi magamit sa politika. Andres, pag di ka nag-testify sa ginawa sa'yo ni Judas, parang Sara Duterte, dapat sa'yo hindi lang sampal ang gawin. Dapat sa'yo nilalatigo. Napakaduwag mong lintik ka. Salamat ulit, Karo. Hindi naman si Andres pwede naman siyang patawag. Pwede. Kasi nga, ikukontempt siya pag di siya pumunta. Wala namang gagawin sa'yo, Andres, di ba sinabi ko na? Tatanong lang sa'yo, papaplay yung video. Yung binubugbog. Ikaw ba yung binubugbog na yan, Andres? Opo. Yun lang. Tapos, ang tanong na naman, dalawang tanong lang siguro si Andres neto Bakit ka ba binugbog? Kasi po, siserve ko yung demolition ng korte. Yun lang. Pwede ka nang umuwi, Andres. Mapapatunayan na agad doon na ito si Sayat, talaga may laki sira sa ulo. Ganun lang magiging papel mo, Andres nasama ka na ba sa politika no? Para ka namang hindi nagtatrabaho sa korte. Kaya po, Andres. Shelly Jason na ito. Baka nabigyan ng maleta or supot yan, Karox. Kaya habang ang buntot ng pulis na yan, bagay lang dyan sa kanya na nasasapakin. Di ba? Eddie Luna ulit Ang wala kay Atty. Claire na meron si Sayat ay putok sa kilikili. Putok sa itaas, putok sa ibaba ni Sayat. Walang hiyaan na din Kaya dapat walang hiyain ka na din. Di ba? Totoy Golem, shout out. Boss, ang galing mo. Limbrado Ludovico, shout out. Blessed Saturday morning, Karox, and to all warriors. Baka lumabas ang tunay na baho ni Sayad. Maraming nakatagong mga himala. Totoo, marami yan, tangina. Kaya lang, yung mga himalang nagtatago niya mga Duterte. Sa totoo lang, lahat ng nakadikit dyan, pati mga general dyan, i-lifestyle check mo. Tignan mo ang mga bank accounts niyan. Puta, baka lahat yan, bilyonaryo
Kaya wala makapalag puro general yung mga ipinipwesto niya sa mga magagandang pwesto matataas di ba? Si DNR Secretary, General, lahat puta. Oh. Bantag, lahat puro hawak lahat. Jokno. Puta na wala. Rudy and Jean Mirana, shout out. Natatawa nga lang po ako sa mga nangyayari dyan sa impeachment, Inday. Samantalang House of Representatives humingi ng ITR na yan. O, di ba? Kaya nga Yan. Pag hindi nabuksan yung kaon na yan, isang malaking katarantaduan na yan. Yun lang yun. Rodelio Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Talagang kitang-kita ng mga kinakatatakutan ni Inday Lustay. Tama ka po, Sir Rox. Grabe na po talaga, kawalang hiyaan ni Lustay. Naway, Lord, ikaw na po manguna sa nangyayari sa gobyerno ni PBBM. Talagang talamak ang dinulot ng mga Duterte habang nalalapit ang July 6. Mananaig ang katotohanan sa pagpanig sa katotohanan. Ingat po tayo lahat. God bless po. God bless Rodelia. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Pataba ka, Pastor. Kwentuhan tayo. Pwede na, hindi na ako malato. Bukas kwentuhan tayo. Pag may time, text mo ako, tawagan kita. Okay, ikaw tawag sa akin, friend. Miss ko na si Pastor Kalat ni Baya, good morning Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Ikaw ba, Kalat ni Baya? Lumaki ka rin ba sa palo? David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Yung sheriff po ng Davao na umatras na po na maging testigo ay ipabayaan na po natin. Pabayaan na po natin yun. Alam baka po nabayaran o tinakot na din ni Inday Lusayad ang pamilya niyan. Nakita naman po ng buong mundo kung anong klaseng tao si Inday Sayad. Kung paano niya pinagsusuntok yung sheriff na tumutupad lang sa tungkulin niya. Kahit di pa po tumistigo si Abby Andres sa dating Davao Sheriff ay motopropyo na po at di na kailangan ipakita ang pagkakabayolente ni Inday Sayad. Totoo. Hindi, si Andres naman, yun lang ang magiging papel mo. Andres! Yun lang ang magiging papel mo Papa-play video. Ikaw ba yung binubugbog? Opo. O, yun lang papel mo. Umuwi ka na. Kakapat 3 minuto, uwi ka na Pwede na po akong magpaalam umuwi ka na. 3JC Hope, shout out. Si Rox, dito tayo kay Diskaya. Nakakulong na si Sarah. At si Carly naman, nakakulong din ba? Nakakulong na din. 4 pala ang mga anak nila na puro special. Hay, kawawa ang mga anak sa kasalanan ng mga magulang. Yun nga. Yan nga, si Rox. Nagpakasasa sila sa salapi, naliligo sa salapi ng bayan sa loob ng 8 taon na ata ngayon at tadhana naningil at ang saklap ng paniningil. Yung kanilang mga amo, libre pa sa ngayon, malaya pero sila nakakulong. Then, mangungumpisal na raw siya Nagpagamit sila sa mga politiko, nabulag sa laki ng mga salaping kinakamkam, pero ginamit din nila ang mga politiko para yumaman ng sobra-sobra. Hindi natin alam, friend. Baka hindi pa sa kanila lahat yung kayamanan na yan. Baka parang Pastor Kibuloy lang din yan Ngayon, ano na yung resulta? At ang mga tao din pa rin, di pa rin nagtatanda. Nagpapagamit pa rin sila sa mga ginagamit din naman nila ang mga gamit sa kanila. Ganun nga ang nangyari kay JC Hope. Jojo, shout out Happy Sunday to sa lahat ng subscriber. Di ba? Gutol-guto dalawa kami. PJ Show po lang. Si Rox, sabi ni Sarah Dutz, na part of her freedom of expression kuno yung sinabi niya. Yun nga, tanga Pag nagbanta pala ang isang tao expressing his or her freedom of expression. Kaya talagang naniniwala akong hindi nakapasa sa bar maski na sa School of Law. Ito si Sarah. Kung talagang abogado siya, she should know the meaning of freedom of speech. Di ba? Wala yan. Not because it says freedom is free ka na.
Libre ka nang magsalita ng kahit anong gusto mong sabihin, regardless may threat na. Ang freedom of speech and expression yung masasabi mo ang opinion mo, nasa loob mo, ang ideya mo, yung mga disgusto mo. Kung nagbabanta ka na sa buhay ng presidente at kino-confirm mo na nag-hire ka na ng assassin o umoo na sa iyo, hindi na expressing your idea o opinion. Ano bang klaseng abogada to si Sara? Abugaga nga yan, di na abogada yan. Friend Shermin Sapeda, shout out. Apolinar, Analisa, Christiansen, July 7, Alcantara, shout out mga friend ha. Bumabati po ng ngiti at magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Impong Basyang, Team Tedeli po, makikibangbalos sa halimaw na banga, sa banga. Naku, Sir Rox, bakit kailangan pa pong pag-awayan at pagdiskusyonan? Yung pinutukan po ng lintik na kahon na yan. Kaya sarado kay bukas, yan na po ang bombang sasabog sa pagmumukha mo. Sa pagmumukha po nila. Matagal po nilang pinagkatago-tago sa buong mundo. At kinatatakutan po nilang mabuti na parang multo na humahabol po sa kanila. Yun lang po, Sir Rox. Bakit kailangan pa po nilang paikot-ikutin pa ang istorya? Kung ayaw man po nilang makonvict ang halimaw, pues, ipakita nilang lahat yung kanilang mga kabukukan at pinutukan po sila ng lintik. Alipo nga. Mano ang umayos ka kung gusto mong magpapako sa krus para sa pagtatanggol sa amo mong halimaw ba, sige, huwag mong harangin. O kayong lahat na kontrabulate ang ipinaka malupit na ebidensya na mapagpapatunay na yung satanas na yan pamilya ng mga sukab at dayokdok na buhaya. Ano pa ang dapat patunayan? Kahit ano pang salagang gawin ng Depensa Republic, wala na kayong lusot, okay? Baka sakali, kung maibubulat-lat yung mga lihim ninyong librong itim, baka sakali yung mga patuloy na sumasamba na puon ninyong halimaw, baka biglang makapag-isip-isip na magising na sa nandidilat na katotohanan na kayong lahat ginagawang pulpul at inutil na mga alipin ng mga halimaw sa gubat ng Davao. Kaya ikaw, Alipunga, yung Alipunga, alias Boy Ngatog, at tropang kabog, kung ako sa'yo, maghunos dili ka. Dahil pag di ako nakapagpigil sa yung kulukotoy ka, gawin kitang pang himagas ng mga sukab at dayokdok na buhaya, na matagal nang nagiintay ng isang katulad mo na halimaw na hinduropot, isa kang malupit na sumpa para sa bayan. Magsama-sama kayo mga amo mong mga satanasyong, demonyong, impactong, mga leche, mga buisit, kinam. 3J Shopo. Ito sigurong si Caldero, ang isa sa mga senador na tinutukoy ni Carly Diskaya. Remember, sabi ni Caldero, isa yan. Sige, kunin yung lahat sa amin. Huwag lang ang Blue Ribbon Committee. Totoong isa yan, sabi dyan, bilyon. Tawa-tawa si 3J Shopo. Bakit kaya partner sila ni Marcolecta na obvious namang isa sa mga senador na sangkot sa mga Diskaya. Kaya gusto ni Caldero na sa kanila pa rin ang Blue Ribbon Committee para kay Sara at sa mga senador ng flood control scam. Biro mo, Sir Rox, itong si Caldero talamak talaga kasamaan. Halatang halata na silang dalawa ni Marcolecta ang mga tinutukoy ni Carly. Totoo sila talaga. Kaya pinipilit nila maging state witness, pero walang babalik na pera. Diba? Wala ang pera yan Dapat naka-freeze na lahat yan Ang problema, pag naka-freeze, kinukuha na ng gobyerno. Diba? 3J show po nito. Si Rox, itong si Loren, nagpabudol kay Caldero. Nasakot yun na lumipat pa sa banig. Ngayon paano na siya? Hindi na siya makakabalik sa poder ni Tito Sen. Dahil tiyak na hindi na siya tatanggapin. Pero naisip ko rin naman,
alang-alang sa impeachment trial ni Sara, kailangan nila Tito Sen ng 3 pang senador para makakuha nila ang 16 na boto. Kung lilipat si Loren, para sa akin, okay na rin. Pero ingat-ingat din pag may time. Alam mo, Friend Jane, pustahan tayo isang hamburger. Hindi lilipat yan, Loren Ligarda na yan. Hindi yan lilipat. Hindi yan lilipat. Eddie Luna. Alam mo, Abe Andres, kung sisipot ka sa patawag sa'yo, malaki may tutulong mo dahil isa ka sa sinaktan ng pisikal nitong hayop na halimaw na si Sayad. Tumulong ka naman sa pagpapatunay na talagang hudas at halimaw sa pagnanakaw ang kailangan durugin at tuldukan na ang kasamaan ng hayop na yan. Salamat muli, Karox, ha? Shout out, Brother Elisio. Amy Bingson, friend Dolor Garcia, shout out. Emans Calona, nak, shout out. Jeff Ramos, nak. Mission accomplished. Hanggang bukas po muli, mga friend. Good night. God bless. Oo, dasal. Dami tating topic, di ba?